Sura Ar-Rum. Ang mga Romano. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Alif Lam Mim. Ang mga Romano ay nagapi sa pinakamalapit o mga karatig na lupain, ngunit sila, pagkaraang magapi, ay makababawi sa loob ng 3 hanggang 9 na taon sa Allah ang pagmamayari ng kautusan noon at pagkatapos ng mga pangyayari. At sa araw na iyon, ang mga naniniwala ay magagalak sa tagumpay na ipinagkaloob ng Allah. Kanyang ipinagkakaloob ang tagumpay sa sino mang kanyang naisin, at siya ang ganap na makapangyarihan ang maawain. Ito ang pangako ng Allah. Hindi sumisira ang Allah sa kanyang pangako, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakababatid nito. Kanilang nababatid lamang ang panlabas na anyo ng makamundong buhay, at sila, hingil sa kabilang buhay, ay hindi nagbibigay pansin. Hindi ba sila nag-iisip ng malalim hingil sa kanilang mga sarili? Hindi nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang nasa mga pagitan nito maliban sa katotohanan at para sa isang takdang panahon. At tunay na karamihan sa sangkatauhan ay hindi naniniwala hingil sa araw na pakikipagharap sa kanilang Panginoon. Sila ba ay hindi nagsipaglakbay sa kalupaan upang sa gayon ay kanilang matunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga nauna sa kanila? Sila ay nakahihigit sa kanila sa lakas o kapangyarihan, at sila ay naglinang ng lupa, at ito ay pinanirahan ng higit kaysa sa kanilang ginawang paninirahan dito ng mga mamamayan ng Makkah. At ang kanilang sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan. Sila ay hindi kailanman ginawa ng kamalian ng Allah upang parusahan, bagkus kanilang ginawa ng kamalian ang kanilang mga sarili. Kaya ang naging wakas niya ang mga gumawa ng kasamaan ay siyang pinakamasamang bunga, sapagkat kanilang itinakwil ang mga ayat, babala o kapahayagan ng Allah, at lagi nang kinukutya ang mga ito. Ang Allah ang nagpasimula sa paglikha, pagkaraan ito ay kanyang uulitin, at pagkaraan sa kanya kayo ay muling ibabalik. At sa araw na ang takdang oras ay lilitaw, ang mga mapaggawa ng kabuktutan ay labis na manlulumo, at sila ay hindi magkakaroon ng isamang tagapamagitan mula sa kanilang mga itinuturing na katambal. At sa oras na iyon, sila sa kanilang mga sarili ay hindi maniniwala sa kanilang mga itinuturing na katambal. At sa araw na ang takdang oras ay lilitaw, sa araw na iyon, sila ay maghihiwa-hiwalay. Kaya, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matwid, sila ay nasa hardin ng kasiyahan, pinarangalan ng marangya at magandang buhay. At yaong mga di naniwala at nagtakwil sa aming mga ayat, kapahayagan, at di naniwala sa pakikipagharap sa kabilang buhay, sila yaong mga ihaharap sa parusa ng impyerno upang manatili roon ng habang buhay. Kaya inyong luwalhatiin ng mga papuri ang Allah kung kayo ay abutan ng gabi at kung kayo ay datna ng umaga. At sa kanya ang mga papuri sa mga kalangitan at kalupaan. At luwalhatiin siya sa gabi sa paglubog ng araw, at kung kayo ay nasa katanghalian sa kasikatan ng araw. Siya ang nagpapanauli, naglalabas ng buhay mula sa patay, at nagpapanauli ng patay mula sa buhay, at nagbibigay ng buhay sa lupa na dati ay tigang, at sa ganyan ding paraan kayo ay ilalabas upang buhayin muli. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan na kayo ay kanyang nilikha mula sa alabok, at pagkaraan ng kayo ay maging tao, kayo ay nangagkalat sa balat ng lupa. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan
na kanyang nilikha para sa inyo ang mga asawang nagmula rin sa inyong mga sarili, upang inyong matagpuan sa kanila ang kapanatagan ng loob. At kanyang inilagay sa inyong pagitan ang pagmamahal at habag. Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong nag-iisip. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan, ay ang pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan, at ang pagkakaiba ng inyong mga dila, wika, at ng inyong mga kulay. Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga nagtataglay ng kaalaman. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan, ay ang inyong pagtulog sa gabi at sa araw, at ang inyong paghahanap mula sa kanyang biyaya. Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong nakikinig. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan, ay na kanyang ipinakita sa inyo ang kidlat na nagdudulot ng takot at pag-asa, at kanyang ibinababa ang tubig ulan mula sa kalangitan, at sa pamamagitan nito ay binigyang buhay ang lupa na dati ay tigang. Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong nakauunawa. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan, ay ito na ang langit at lupa ay nakatayo, di natitinag sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Pagkaraan nito, kapag kayo ay kanyang tinawagan sa pamamagitan ng isang panawagan, at pagmasdan, kayo ay magsisilabas mula sa lupa sa inyong mga libingan. At sa kanya ang pagmamayari ng sino mang nasa mga kalangitan at kalupaan, ang lahat ay masunurin sa kanya. At siya ang nagpasimula sa paglikha. Pagkaraan ito ay kanyang uulitin, at ito ay madali para sa kanya. Sa kanya ang pagmamayari ng pinakamataas na paglalarawan o katangian sa mga kalangitan at kalupaan. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang naglahad para sa inyo ng halimbawa mula sa inyong mga sarili. Kayo ba ay may mga katambal o kahati sa mga aliping taglay ng inyong kanang kamay upang sila ay makibahagi bilang inyong kahati sa yaman ng aming ipinagkaloob sa inyo na siya ninyong pinangangambahan tulad ng inyong pangamba sa isa't isa? Ganyan namin masusing ipinaliliwanag ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong makatwiran na kauunawa. Ngunit, sinunod niya ang mga nagkakamali, mga nagtatambal sa Allah, ang kanilang mga sariling pagnanasa ng walang kaalaman. Kaya, sino ang papatnubay sa kanya na hinayaan ng Allah na maligaw? At para sa kanila ay walang matatagpo ang makatutulong. Kaya, iyong ibaling ang iyong mukha o sarili tungo sa matuwid na relihiyong Hanifa, ang tuwirang pagsamba sa Allah. Sumunod sa fitra ng Allah, likas na pagkilala sa Allah na kung saan ito ang fitra ng kanyang nilikha para sa lahat ng tao. Walang dapat magkaroon ng pagbabago sa mga nilikha ng Allah. Iyan ang matuwid na relihiyon. Ngunit, karamihan sa mga tao ay hindi nakababatid nito. Magpakumbaba at magbalik loob sa pagsisisi sa Kanya. At siya ay inyong katakutan. At magsagawa kayo ng pagdarasal at huwag kayong makibilang sa mga nagtatambal sa Allah. At huwag ninyong tularan, yaong kabilang sa mga pinaghahati-hati ang kanilang relihiyon at naging mga sekta. Bawat kaanib na sekta ay nagagalak sa anumang nasa kanila. At kapag ang hirap o dusa ay sumaling sa mga tao, sila ay nananalangin sa kanilang Panginoon. Nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi. Ngunit, pagkaraan, kapag sila ay Kanyang palasapin ng Kanyang habag, kapag dakay, isang pangkat sa kanila ay nagtatambal ng iba sa kanilang Panginoon,
upang kanilang itakwil ang anumang aming naipagkaloob sa kanila. Kaya inyong tamasin ang kasiyahan sa inyong mga sarili, sapagkat hindi maglalaon, ito ay inyong mapag-aalaman. O kami ba ay nagpahayag sa kanila ng isang batayan o kasulatan? At ito ay nangungusap para sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. At kapag aming ipinangyaring ipalasap sa mga tao ang habag, ito ay kanilang ikinagagalak. Ngunit kung ang kasamaan ay sumaling sa kanila, sanhi ng anumang ginawa ng kanilang mga kamay, kapag dakay, sila ay nawawala ng pag-asa. Hindi ba nila nakikita na pinalalawig ng Allah ang panustos ng sino mang kanyang ninanais, at siya na rin ang naghihigpit nito? Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong naniniwala. Kaya, ipagkaloob sa kamag-anak ang kanyang karapatan, at gayon din sa dukha at sa manlalakbay. Iyan ang pinakamabuti para sa mga naghahangad sa mukha, lugod ng Allah, at sila yaong mga magtatagumpay. At anumang inyong ipinagkaloob mula sa riba, patubuan upang makaragdag sa yaman ng tao, ito ay hindi makararagdag sa Allah. Ngunit anuman ang inyong ipinagkaloob mula sa zakat upang hanapin ang mukha, lugod ng Allah, sila yaong pag-iibayuhin ang gantimpala ng biyaya at pagpapala. Ang Allah ang siyang lumikha sa inyo. Pagkaraan ay nagkaloob sa inyo ng panustos. Pagkaraan ay kanyang papangyarihing kayo ay mamamatay. Pagkaraan, siya ay magbibigay ng buhay sa inyo sa araw ng paghuhukom. Mayroon ba sa alinmang inyong itinturing bilang mga katambal ng Allah ang makagagawa ng anumang bagay na tulad niyon? Luwalhati sa Kanya, at siya ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. Ang katiwalian ay lumaganap o lumitaw sa buong kalupaan at karagatan, sanhi ng anumang pinagsumikapan ng mga kamay ng tao. Kaya kanyang ipinalasap sa kanila ang ibang bahagi ng anumang bunga ng kanilang ginawa, upang sakali sila ay magsibalik sa landas ng kabutihan. Sabihin mo, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa mga lupain at inyong tunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga taong nauna sa inyo. Karamihan sa kanila ay kabilang sa mga nagtatambal. Kaya ibaling mo ang iyong mukha o ang iyong sarili tungo sa matuwid na relihiyon, bago dumating ang araw mula sa Allah na walang makapipigil, sapagkat sa araw na iyon sila ay paghihiwa-hiwalayin. Sino man ang hindi maniniwala, nakaatang sa kanya ang bunga ng kanyang di paniniwala, at sino man ang gumagawa ng mga gawaing matuwid, sila ay naghahanda para sa kanilang sarili, upang kanyang gantimpalaan yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid mula sa kanyang biyaya. Katotohanan, hindi niya minamahal ang mga di naniniwala. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan na ito, na kanyang ipinadala ang hangin bilang tagapagdala ng magandang balita, at upang inyong lasapin ang kanyang habag, ulan, at upang ang sasakyang dagat ay maglayag sa pamamagitan ng kanyang kautusan, at upang inyong hanapin ang kanyang biyaya, at upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. At katiyakan, aming naipadala na ang mga sugo ng una pa man sa iyo, O Muhammad, sa kani-kanilang mga mamamayan, at sila ay dumating sa kanila na may dalang mga katibayan. Pagkaraan, aming ipinataw ang parusa mula sa mga nagkasala ng kabuktutan, at sa amin nakaatang ang tulong, tagumpay para sa mga naniniwala. Ang Allah ang siyang nagpapadala ng mga hangin, at ito
mga hangin ay nagpapaikot sa mga ulap at ikinakalat sa himpapawid sa paraang kanyang nais. At pagkaraan ay kanyang ginagawang pira-piraso ang mga ito upang inyong makita ang ulang lumalabas mula sa loob nito. Kaya kapag kanyang pinangyaring bumuhos ito sa kanino mang kanyang nais sa kanyang mga alipin, kapag dakay sila ay nangagagalak, at bagaman sila bago ito ibinaba sa kanila, bago pa man iyan, sila ay nanlulumo sanhi ng kanilang kawalan ng pananalig at pag-asa. Kaya tunghayan ang mga bungang idinudulot ng habag ng Allah, kung papaano niya binibigyang buhay ang lupa na dati ay tigang. Katotohanan, iyan din ang magbibigay ng buhay sa patay, at siya ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. At kung mangyari ngang kami ay magpadala ng masamang hangin, at kanilang nakita ang paninilaw ng kanilang mga pananim, sila ay mananatiling mga di naniniwala pagkaraan niyon. Kaya katotohanan, O Muhammad, hindi mo magagawang makarinig ang patay, at hindi mo magagawang makarinig ang bingi sa panawagan, kung sila ay nagsisiurong ng pabalik sa kawalan ng paniniwala. At hindi mo mapapatnubayan ang bulag sa katotohanan mula sa kanilang pagkaligaw. Magagawa mo lamang makarinig yaog mga naniniwala sa aming mga ayat, kapahayagan, sapagkat sila ay tumatalima ng buong katapatan. Ang Allah ang siyang lumikha sa inyo mula sa kahinaan. Pagkaraan, kayo ay ginawang malakas pagkatapos ng kahinaan. At pagkaraan ng lakas ay muling ginawang mahina at maputi ang buhok. Siya ay lumilikha ng anumang kanyang nais, at siya ang maalam, ang may ganap na kakayahan. At sa araw na ang oras ay lilitaw, ang mga mapaggawa ng kabuktutan ay manunumpa na sila ay hindi na malagi sa mundo maliban sa isang oras lamang. Ganyan sila nalinlang ng papalayo mula sa katotohanan. At yaong mga ginawara ng kaalaman at pananampalataya ay magsasabing, tunay na kayo ay namalagi sa mundo ng ayon sa takda ng Allah hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. At ito ang araw ng pagkabuhay na muli. Ngunit ito ay hindi ninyo lagi nang nababatid. Kaya sa araw na iyon, ang kanilang pangangatwiran ay hindi makatutulong sa mga gumawa ng kamalian, at sila ay hindi papayagan upang palubagin ang puot ng Allah. At katiyakan, aming inilahad para sa sangkatauhan dito sa Quran ang bawat uri ng paghahalintulad. Ngunit kung sila ay dalhan mo o Muhammad ng isang ayat o katibayan, yaong mga di naniniwala ay tiyak na magsasabi, tunay nga na kayo ay mga mapaggawa ng kabulaanan. Ganyan nga sinasarhan ng Allah ang mga puso niyaong mga hindi nakaalam sa katotohanan ng Islam. Kaya ikaw ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo. At huwag mong hayaang ikaw ay bagabagin niyaong mga walang katiyakan sa pananampalataya.